Mamaya po pagkatapos nung live natin, pupuntahan nyo po yung Birahan PH, tapos i-click nyo yung subscribe button at ilalike nyo na din yung Birahan PH dahil mas mabibigat po yung mga birada ng ating mga kasamahan na co-host dyan. Ano po, no? Ana iba? Ako pala yung late. Kala ko kayo eh. No, sorry. O ya ano, mga kababayan. At syempre, yung nakaugalian natin, no, simpleng-simple lang ho. Pipindutin yan yung like. Tapos i-komento ninyo kung pang ilan ang inyong like upang sa ganon, madaanan natin ng shoutout ang inyong mga pangalan diyan sa comment section. Nandiyan si Carlota Gutierrez, si Linta, Manny, si Jorge, si Sir Jorge, Edralin, nandiyan si Virgie Badiola, nandiyan si Danilo Espejo, buong Cereza Force family at BMV family, mga kababayan. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta nyo dito sa Mark Ramos channel. Lalo na yung founder ng Cereza Force family. Happy birthday kay Chaicher. Hanggang sa muli po mga kababayan. Maraming salamat and God bless po sa ating... hindi pa. Hindi pa pala tayo tapos. O sige, game, umpisahan na ho natin. Andiyan na din si Alaga. At lagi nga ho, mga kababayan, ang umpisa natin ay good news. No, bakit to? Kasi tingnan nyo naman mga kababayan, ganito po magtrabaho, bumanat ang ating presidente, mga bossing. Lahat po ng ikagaganda ng ating bayan, lahat po ng ikabibilis ng transportasyon, yaan ang gagawin ng ating Pangulo. O di ba? O tingnan nyo, ayan pa lang, unang-una pa lang. Bagong terminal, bagong airport, Tacloban, opening 2026. At ito pa, isa pa mga bossing, DPWH kicks off 4.58 billion Tacloban Causeway project. Ito po yung tipo bang dati hirap na hirap tayo at umuubos tayo ng gasolina upang marating lang yung isang lugar at aabot tayo ng mga 10 oras, 15 oras para lang marating yung isang lugar. Ito, proyekto ng Pangulo, pampabilis, pampashortcut. Di po ba? Ano to? DPWH kicks off 4.58 billion Tacloban Causeway project. Ito po ay nung last year pa ho, Tacloban City, the construction of 4.58 billion Tacloban Causeway project that will provide a shorter route from city of downtown to the airport has begun with bigger fundings this year. The DPWH Eastern Visayas here reported. Tapos mga kababayan, kumbaga ibinablog, ipinapakita ko na po sa inyo ha. Bakit to? Kasi baka mamaya matapos mga boss chief mo sir, ang ending biglang sa mga DDS na proyekto. Kailangan naagapan natin. Yung mga ganun, alam nyo, kilala nyo naman ho yung mga DDS. O di ba Ma'am Princess Paris, alam nyo ang mga estilo niyan. Pag maganda yung proyekto, pagka nakita, napansin ng mamamayang Pilipino yung proyekto, ang gagawin ng mga DDS, alam nyo kung ano? Ay nako, biglang si Tatay Digong na po ang may gawa. Biglang si Tatay Digong na po ang nagpaumpisa. No, kaya tayo mga kababayan, sabi ko nga ho sa inyo, lagi nating uumpisahan yung ating mga vlog nung mga magagandang proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? For this year, the project has an outlay of 1.9 billion. The project is now ongoing after we address several issues related to its implementation. The work is now focused on stabilizing and embarkment before concreting matibay. Sabi ni Jorge Edralin, pag bumagsak ang tulay, may mga sakit sa limot ang mga Duterte. Nako, pag bagsak ng mga tulay, biglang sasabihin niyan, kay BBM yan. Tatak Marcos yan. Magtuturo na ho. Di po ba? Ganyan. Kaya po, sabi ko sa inyo, lahat ng proyekto na ginagawa ng ating Pangulo, ilalatag natin sa unang minuto ng ating mga vlog. Eto pa, idagdag nyo pa po. Dagdag na paliparan ho. Ang ganda naman ito. Tingnan mo naman sa 2026 magbubukas itong airport na ito. Di ba? Ano to? New Tacloban Airport Terminal up for opening in 2026. At yan po, yung ginawa pong
duktungan o pampabilis, mga kababayan, ang ending po niyan ay sa airport ng Tacloban ho. Oh, the new Tacloban Airport Terminal building will be opened partially in 2026 as part of the long-term goal to meet international standard, officials said on Wednesday. O, di ba? Talaga, yan ang sinasabi ko ho. Multitasking ang ating presidente. Kasi ang sinasabi ng mga DDS, lagi po, ay ganito, bakit ganyan? Hindi na lang unahin yung ito. Pantakip ito doon sa ganyang issue, ganyan. Pero ang totoo ho, madaming pong sangay ang gobyerno. No? Kaya pong pagsabay-sabayin yan kung talagang masigasig at kung talaga pong mayroong political will ang isang presidente. Kapag kayong nakita ng presidente may korupsyon na nangyayari doon sa kanyang sa kanyang administrasyon, ipapaoblo niya 'yun. 'Di ba? Ipapaoblo, ipapaimbestigahan. Oh, hindi lang yung basta nasabi, nabasa ng dating Pangulong Duterte, may mga corrupt diyan. Yung mga DPWH, yung mga ghost project, yan ang mga linyahan ng mga corrupt diyan. Ano nangyari? Pagkatapos, binasa niya. May ginawa ba? May pinakulong ba? Wala. 'Di ba? Dito, kahit magsabay-sabay pa kayo, sumakay pa daw sa likod ni PBBM si Virgie Badiola. Talagang tatapusin ho lahat, mga kababayan. Corruption! Ubusin natin yan. Yung mga kailangang proyekto para makapagpabilis ng mga road to market o farm to market, tapusin natin yan. Yung mga kababayan natin na walang bahay, bigyan natin ng bahay yan. Which is meron na, di ba? Higit pa sa mga kondominium ng mga mamahaling condominium ho. With matching swimming pool pa. Pagkaganda-ganda pa. Kapag kaganito ang gobyerno, mga bossing, nako, baka pagdating ng 2027, no? At nag-uumpisa na tayo, nagtatanungan na tayo, nako, sino iboboto mo? Sino iboboto mo? Biglang nagsigawan ang taong Pilipino, ang mamamayang Pilipino na, hindi, gusto pa namin ng isang termino si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi humalayong mangyari yan, mga bossing. Bakit po? Kapag ka nakikita mo na ang isang presidente ay talagang positibo ang mga proyekto, talagang pinupuspos na mapaganda, mapaunlad at muling maibalik ang Pilipinas sa tuktok, mga kababayan. Talagang sisigaw ang mamamayang Pilipino. Isa pang termino. Yun nga lang, hindi ko alam kung paano magiging yun. Kung paano magiging legal yun. Pero pag sumigaw na ang taong bayan, alam nyo, ang bansa natin, mga kababayan, lagi pong pumapalpak kapag yung yung magpapalit na ho, no, ng mga presidente. Tama ba yung pinaka-word na ginamit ko? Or yung tipo bang ang isang presidente may ganitong proyekto tapos biglang yung susunod na presidente ipapahinto lahat ganito, ganyan, gagawa ng sarili, maiiba na naman, back to zero na naman po tayo. No? Kaya sabi ko, kung sakali talaga na si Pangulong Bongbong Marcos isinigaw ng tao, isa pang termino, mas madami pa ho yan, mga kababayan. At magtutuloy-tuloy po. Kaya lang, takot lang nung mga nandoon sa mga berde, yung mga berde. No? Baka masyadong sumaya yung mga kapwa natin Pilipino o ang mamamayang Pilipino sa nakikita, hindi na sila makaupo. Naku, gutom pa naman gutom pa naman sa pag-upo, yung mga yan. Gutom pa naman po sa mga yan, sa kapangyarihan niyang mga yan. Lalo yan, kaya lang mga bossing, wala na. Wala tayong magagawa diyan. Bakit to? Nagsawa ang taong bayan sa kanila. Kagaganyan ho nila. Mga bossing, ayun, inayawan na sila ng mamamayang Pilipino. Di ba?